maramdaman niya hindi ang bigat ng buhay, hindi ang problema, hindi ang suliranin, hindi ang bayarin, hindi ang karamdaman, hindi ang sirang relasyon. Ang maramdaman niya ngayon ay kalayaan, kapayapaan, kagalakan, kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Hallelujah! Holy Spirit, come! Holy Spirit, come! Have full control of our service, O God. Ang maluwalhati, hindi ang mga problema. Ang Hello. maitaas, ang iyong dakilang pangalan. Anoint the worship team. Anoint the congregation as we worship your name. Ang iyong salita aming pagpupulay-bulay. As iyong ang aming pagbibigay. Lahat ito ay para sa iyo, sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Lord, ibigay namin ang pinakamagandang pagsamba. Pumalang pa kami, umawit kami, ibigay namin dahil ikay karapat-dapat lamang sa
tayo, Panginoon. Hallelujah. Praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Tunay nga pong you are good, O God. Hallelujah. Wala pong ibang makahihigit pa sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, we continue to sing for you this morning, Panginoon. For truly you are good, O God. Hallelujah. We just want to sing for you, Lord. Lord, thank you, God. Hallelujah. Lord, you never leave us, Hallelujah. and you have never forsaken us, oh God. Hallelujah. Oh. You are the King of our hearts, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Lord, you are good. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. You are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good. You are good. Oh, you are good, Lord. You are good, good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. Let's sing it again.
Father, O God. Hallelujah. We will continue to sing and praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. We just want to bless your name, Lord. Hallelujah. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of
Hallelujah. Let's continue to feel the presence of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, wala kang katulad. Ikaw ang nag-iisang Diyos, Diyos na buhay, Diyos na totoo, at Diyos na magpakailanman. Ama, salamat po muli sa panibagong buhay na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan, salamat sa protection, Lord. Salamat sa mga biyaya na pinagkaloob mo po sa amin sa mga nakaraang araw, Panginoon. Ama, dalangin ko, nabuksan mo po ang aming puso, ng aming isipan, Panginoon, upang maunawaan namin ang salita mo ngayon umaga. Pagpalain mo, Ama, ang iyong tagapagsalita na magdadala ng mensahe mo, Panginoon, upang ito po ay magiging kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, dalangin ko na ikaw po ang mapapurihan, ikaw po ang maitaas, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga awitan, Panginoon. Nawa ikaw po ang nalwalhati, ikaw ang naitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ng bawat magsasalita sa umagang ito, Panginoon, sa tatayo sa harapan, Panginoon. Pangunahan mo ang bawat isa, Panginoon, at patuloy na ikaw ang makita sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ama, salamat po. Dalangin ko, Lord, na hanggang matapos po ng aming gawain sa umagang ito, ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, upang mapagpala po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gagawin mo. At alam ko, Lord, na marami ka pong pagpapala na ibibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging ito man po ay spiritual, physical, Panginoon, ay pinagkaloob mo na po at maging matagumpay ng bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po sa gagawin mo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bago po tayo umupo, tayo po yung makipagkabayan sa bawat isa. Batiyan po natin sila ng good morning. Bakit ba? Amen. Hallelujah. God bless po. Okay, children, we're going to pray for you. You close your eyes. Panginoon, maraming salamat sa bawat bata na dito sa harapan. Inataas po namin sila sa pagpunta nila sa Children's Church. Pangunahan mo sila, kanilang pag-awit, ang abda, pag-aaral nila ng iyong salita. Ang bawat isa sa kanilang Panginoon na maging bukas ang isip at puso nila na tanggapin ang iyong salita. Ang aming guro na Salamat, Ama, sa gagawin mo at binabalik namin sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, sa kanila, sa kalagitnaan nila. In Jesus' name we pray. Amen.
Good morning. Amen. Sabi nga po sa inyong katabi, good morning sa iyo. Amen. Na-bless po ba tayo sa ating praise and worship? Amen. Tayo po yung mga Kristiyano, hindi lamang laging humihingi sa Panginoon, hindi higit sa lahat, laging nagpapasalamat. Amen. Maganda ang ating sitwasyon o medyo masaya. Nagpapasalamat po tayo dahil nandyan lagi ang ating Panginoon. Hallelujah. Again, let's come before the throne of God in praying. Taas po natin po ang ating mga kamay at tayo po yumuko. Tayo po dumako sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat sa umagang ito na natagpuan mo kami sa inyong bahay, sambahan. Salamat sa oras ng pagsamba. Napakasarap itaas ang iyong dakilang pangalan. Madalas ang aming bibig ay puro problema, puro ganito, puro ganon. Pero ngayong umagay, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang pangalan. Again, we ask for your wisdom. As we study thy word, we ask for your divine wisdom, Panginoon, na mapasa amin. Hawiin mo kung meron mang mga gumugulo sa aming mga isipan, naway nasa kapayapaan, kagalakan, kaayusan ang aming bawat isang isipan ngayong umaga. Salamat po, isang napakalaking pribileyo ang mag-aral ng iyong salita. Sinabi mo, hindi lamang sa tinapay kami nabubuhay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa iyong bibig. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wala na mo pang ilalakas ang palakpak natin. Amen! Hallelujah! 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 God is good. Amen. If you have your Bible, turn with me sa Old Testament, sa libro ni Unang Samuel. 1 Samuel, chapter 16, 1 up to verse 4. Okay. 1 Samuel, chapter 16, 1 to 4. Basahin po natin. Sundan lamang po niyo ako. The Lord said to Samuel, How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your home with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Verse 2. But Samuel said, How can I go? Saul will hear about it and kill me. The Lord said, Take Herbert with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Verse 3. Invite Jesse to the sacrifice, and you will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Now verse 4, last verse. Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, Do you come in peace? May the Lord bless the reading of His Word. Okay, our topic for this fourth Sunday of June is entitled, God's Seeds of our New Beginning. Ang buto, ang sisidlan ng Diyos ay ang ating umpisa ng ating buhay. Amen? Ano man po ang iyong edad, ikaw man ay bata pa, nasa adult ka na, o ikaw man ay senior na, nag-uumpisa pa lamang tayo. Amen ba? Di ba, pagka medyo nagkakaedad ka na, sasabihin mo, nako, malapit na ako. Nako, patapos na ako. Di ba, no? Yung joke nga, lahat tayo ay millennial. Ay, nung mga noon natin, may linya na, kaya millennial. Kaya we thank God na ang bagong gustong sabihin ng Panginoon, para pong sisidlan o seed na itinanay na sa iyo. At yan ay nag-uumpisa pa lamang. Sabi mo sa katabi mo, nag-uumpisa pa lamang. Sige mo, sabi mo nung katabi, nag-uumpisa pa lamang. Ano man ang edad mo? Baguhan ka man o matagal ka ng Kristiyano, nag-uumpisa pa lamang ang Panginoon sa ating new beginning. Amen? Huwag po nyo natin tignan ng mga nakalipas na. Ang tignan natin yung gagawin ng ating Panginoon. Now, in my introduction, si Propeta Samuel, siya po yung propeta. At during his time, tinatatakutan po ng tao ang mga propeta. Bakit? Dahil pag propeta ng Diyos, pag sinabi ng propeta, hindi uulan, halos 3 hanggang 5 taon, hindi talaga umuulan.
Pag sinabi ng propeta, magmula ngayon, magkakasakit ka talaga. Pag sinabi ng mga propeta, buong bayan, mamamatay talaga. Kaya andun po nung tremble, andun nung takot ng mga tao pag isang propeta ng Diyos ang kanilang kausap. Kaya nga po sa verse 4, sabi ng mga tao, ikaw ba'y nagpunta na may kapayapaan o kaguluhan? So tinatanong nila si Samuel. Now, during that time, ang hari po ay si Saul. Everybody say, King Saul. Siya po ang hari. Kaso si Samuel, isang propeta ng Diyos, sabi ng Diyos, Samuel, nakapili na ako ng hari ng Israel. Sipin mo, may hari na ng Saul, ng Israel na si King Saul, pero sabi ng Panginoon, meron na akong napili. Kaya nga po, saan ka mang bansa nakatira, kahit pinakamasamang presidente na yan, pinakamasamang hari na yan, may panahon ang Diyos na papalitan siya. Hello? Siguro, mahina tayo, hindi tayo pwedeng kumatok sa Malacanang. Pero ang Diyos natin, alam niya ang ating mga sitwasyon. Hello? Amen? Kaya po, dito, hayaan po natin, pag tinitingnan natin ang building, lalo-lalo na po sa mga malalamig na lugar, kung nakakapunta kayo kahit sa Korea lang, o sa ibang nag-i-snow, kadalasan po ang building nila, yung pintuan, dalawa. Pagbukas mo ng isa, papasok ka konti, meron pa isang pinto para hindi agad makapasok ng lamig. O kaya naman during summer, pag may aircon sila, papasok ka at may isa pang pintuan para hindi agad lumalabas po ng lamig ng aircon. Kaya po yung time ng nakasakay kayo ng FX noon, para hindi yata lumalabig ng FX. Kasi every 2 minutes may sumasakay, bukas ng pintuan. Kaya nahihirapan lalong i-control. Tayo po lahat. Kung wala pong nagpo-control sa pintuan natin, laging nakabukas, di lalabas din ng lamig. So, ang building noon, dalawahan. Now, siguro ang pintuan ng buhay mo, nakasara mo ng pintuan. May inaplayan ka, sinaran ka ng pintuan. Siguro ng love life mo, sinara na. Tanong mo nga sa katabi, siguro mo, kumusta love life? Sinara na ba? Pero may pangalawang pintuan na bubuksan ng Diyos. Wala akong kausap. Amen! Ano man yan? Pangarap mo, sa pamilya mo, mga dreams mo na mangyayari sa buhay mo, mayroong pangalawang pinto hinahanda ang Diyos. Amen. Yung unang pinto siguro parang ang pangit, parang hindi masaya. Pero may pangalawang pinto ang inahanda ang Diyos para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, parating na yun. Hallelujah. Now, ang problema po ng marami, binuksan nung unang pintuan, andun sila sa gitna. Ayaw buksan ng pangalawang pinto, na-stuck sila sa gitna. Maraming ganyang Kristiyano. Akala nila hanggang dito na lamang sila. Ayaw nilang buksan ng pangalawang pintuan. Ng pangalawang pintuan, nandun pala ng biyaya ng Diyos. Nandun pala ng plano ng Diyos sa atin. Kaya ang ating pag-aaralan, paano natin mabuksan ng pangalawang pintuan ng Diyos. Yung seed na hinahanda, yung buto na hinahanda sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Masaya po ba tayo? Amen. So, number 1, God give birth of your future. Hinanda ng Diyos ang iyong future. Now, alam po ba niyo nung nasa tiyan pa lamang tayo ng nanay natin? Hindi lang po ang magulang natin ang nagplano sa atin. Unang-una ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos. Ang Diyos po ang may alam kung kailan kang eksaktong oras, eksaktong segundong ipapanganak. Amen? Kahit yung doktor mo nagkakamali, ganito kang araw ipapanganak. Minsan, di ba, lumalampas? Di ba, minsan may advance na ipinapanganak? Amen? Hindi nila alam. Pero ang Diyos may alam. At alam rin ng Diyos kung kailan tayo wala sa mundo. Eksaktong oras. Amen? Sabi mo sa katabi mo, eksaktong oras. Amen? Huwag ka magmadali. Kung ikaw ay nasa matinding pagsubok, huwag mong sabihin, Lord, kunin mo na ako.
Napansin po ba niyo sa inyong Bible, ang daming man of God na ang prayer kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Ulo mo sa katabi mo, parang ikaw. Diba? Pagka punong-puno na tayo ng problema, lahat ginawa mo na, wala pa rin nangyari. Kaya ang sabi mo kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Ang maganda kay Lord, I thank God na hindi lahat ng prayer natin sinasagot ni Lord. Kasi pag sinagot niya lahat, ang dami ng patay. Ang dami na nung nasa ilalim ka na ng emosyon mo, na ayaw mo nang mabuhay, ayaw mo nang pumasok ng trabaho, ayaw mo nang pumunta sa bahay nyo, ayaw mo na lahat. But we thank God, God is always here to encourage us. Amen. Oh, letter A under number 1. God has not given up on you. Hindi umayaw ang Diyos sa'yo. Meron ka ba kaibigan nung ginawa mo na lahat, nag-adjust ka na, kinausap mo na, sabi mo, ganito ang gagawin mo, hindi pa rin ginagawa, o kaya may kasama ka sa bahay na kinakausap mo, ini-encourage mo, pero wala pa rin nangyari? Kaya ang sinabi mo, bahala ka na sa buhay mo. No, ang Panginoon, ayaw niya yung sabihin sa kanyang mga anak, yung bahala ka na. Ang sabi ng Panginoon, anak, kailanman hindi ka bahala sa buhay mo, bahala ako sa buhay mo. Woo! Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yan ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Yung seed na yun, yung buto na yun, sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, walang kaayawan. Diba? Yung maliit ka nung sinasabi mo, ang umayaw pangit. Diba? Ang umayaw talo. Kailan ka ba nakakita na isang tao umayaw, nanalo? Wala. Ang umaayaw talo. And I thank God for His Word. Walang sinasabi ang Biblia bilang Kristiyano na umayaw tayo. Ang sabi lagi ng Biblia, magtiwala tayo sa Kanya. Siya ang bahala. Hallelujah, no? Letter B. Hindi pa ba gising pa ba yung katabi mo? Amen. Have something to offer that nobody else has. Alam ng Diyos na ikaw ay unique. Sabi mo sa katabi mo, unique ka. Amen? Kakaiba ka. Walang tao sa buong mundong katulad mo. Amen? Tingnan mo nga maigi ang katabi mo. Amen? Salamat kay Lord, di mo yang kamukha. Amen? Amen? Salamat po. Lahat tayo unique. Lahat tayo iba-iba ugali, iba-iba ang amoy, iba-iba ang mood. Pero ang sabi ng Biblia, you have something to offer in this world that nobody else can offer. Alam po ba nyo yung company mo, kaya hanggang ngayong buhay, dahil nandun ka? Ako? Ako na lagi pinapagalitan ng late? Ako? Dahil anak ka ng Diyos, nandun ka, yung company mo, pinoprogress ng Diyos. Dahil negosyante ka, you are unique. Kahit minsan, napapagalitan ka ng mga company na kasosyo mo, nagagalit sa'yo. Pero you are somebody na wala ang taong iba. Dahil you are a special human being. Sabihin mo nga sa kapatid mo, special ka kapatid! Hallelujah! Sino po na nararamdaman niya na special siya? Amen? Na habang naglalakad siya, hindi siya nakaganon? Hindi, uy, iba ako. Anak ako ng Diyos. Diba, ang sarap? Ang sarap nung pag may bago kasi sapatos, pansin niyo, pag may bagong sapatos, ang sarap lumakad. Iba nung pitik ng paa mo pag may bagong sapatos eh. Diba? Now, God has something for you. Now, nasa na po tayo? Letter C. Let's go sa letter C. I am the child of the Most High God. Kanino na po tayo anak?
sa Diyos na pinakamataas na Diyos. Yung iba pong Diyos, small letter G. G-O-D. Small. Small time. Ang Diyos natin, big time. Tingnan mo kaya katabi mo, mukha bang big time yan? Mukhang small time. Ha? Di ba, isa, humble pa tayo. Oy, hanggang dito lang ako. Yung pera ko hindi kasya. Oy, yung talent ko hanggang dito lang. Kulang ako sa PR. Hanggang dito lang ako. But you should remember you are child of the Most High God. Amen? Kung ikaw kaya ay anak ni President Duterte, ano lang? Kahit saan ka pumunta, makikilala ka. May tao po ba dito? Anak ka ng presidente. Siguro kahit pa paano may bodyguard ka. Now, sabi ng Biblia, ang Ama natin ay ang ating Panginoon, Most High God. Who was that person nag-invent na microchip? That is mayaman. Bill Gates. Remember one time na nasa restaurant po siya, namukhaan siya si Bill Gates, kasama niya nung anak niya. Kaya nung waiter sabi, uy, jackpot po. Hindi ko napapansinin ng ibang customer si Bill Gates sila sapagkat pagtapos ka kumain, sigurado, ang laki ng tip ko. Amen? Ang kaibigan ko dati tiga Newsweek, ang yakap. Pagkasama ko yun, pinapagigiran kami ng mga waiter. Kasi kung magtitip siya, tigil 1,000. Kaya nung mga waiter, na pinapakailaman na ibang lamesa. Ay, yakap mo. Diba? Ganun mo inisip ng waiter. After kumain, nagulat siya sa tip ni Bill Gates. $5. Kano $5? That's 250. Kaya sabi niya, ay. Tapos maya-maya, yung anak niya, dumukot. Dilabas, 10,000 cash na dollars. Sabi sa waiter, ito po sa inyo. Tip ko yan. Kaya sabi ni Bill Gates, yung tatay ko, sabi ni Bill Gates, mahirap. Pero yung anak na yan, yung tatay niyan, mayaman. So ano puntos niya? Dahil daw nung ama niya, ni Bill Gates, mahirap, $5. Itong anak niya, kung mag-tip $10,000, dahil yung bata, ang ama, siya, mayaman. Now, idinidiin po dito, ang Diyos natin mahirap ba? Idinidiin ba dito ang Diyos natin wala nang magagawa? No. Sinasabi po dito na tayo mga anak na the Most High God, kung meron ng pinakamataas na Diyos, Ama natin yun. Tayo'y nakakalapit sa Kanya sa panalangin at lahat ay kaya ng ating Diyos. Woo! Thank you, Lord. Oh, number 2. Amen. Gising pa ko ba yan? Sabi mo. Amen. God wants to do a new thing. Now, most people, ayaw na magbago. Pwede mo ba itanong sa katabi mo? Gusto mo ba bang magbago? Yung ugali mo, gusto mo ba bang magbago yan? Ilang taon ka na ba? Ang tagal-tagal na yung ugali mo, gusto mo ba bang magbago yan? Amen? Ang sabi po, God wants to do a new thing. Gusto gumawa ng Diyos na bago. Si David po, ng ating binasa, halos sa teenage pa lang po siya. Halos sa high school pa lang siguro si David. Inanoint na siya ni Propeta Samuel na balang araw, magiging hari siya. Kung ikaw si David, na-excite ka kaya? Pwede, diba? Propeta ng Diyos, sasabihan, magiging hari ako balang araw. Pero pagkasabi po na magiging hari siya, ilang buwan pa, ilang taon pa ang lumipas bago nangyari yun. Hello? Hindi pala, ang time ng Diyos, that is the perfect time.
Pero minsan tayo gusto natin agad. Sagot agad. God has His perfect timing. Amen? Now, under it, letter A. God wants to do a new thing and a new beginning sa atin. Reach the limits in life with strength. We should reach yung mga limit ng ating buhay. We should extend kung ano po ang ating kaya. Now, letter B. If your thinking is limited, let it go. Ano po limited? Limitado. Di po ba kung pupunta ka sa isang karinderya o order ka ng 2 ulam at 1 kanin, di ba? Tapos sasabihin mo, Miss, may dagdag ba itong kanin? Ang sasabihin ng tindera, oy, promo na yan. Wala na yan extra rice. Pero kung pupunta ka sa ibang kainan, nakasulat agad ang laki-laki, unlimited rice. Di ba mga lalaki? Gusto natin ng busog, ng daman-daman ng kabusugan. Kaya ang sarap makita ng unlimited rice. Amen? Now, pagdating mo doon, pagkabayan, ano sasabihin ng tindera? Sir, yung ulam nyo, eksakto yan, pero ang rice namin dito, unlimited. Now, if your thinking daw po ay limitado, yung buhay mo magiging limitado rin. Kung ang thinking mo hindi mo kaya yon, hindi mo talaga kaya. Limitado. Sabi ng ating pinag-aaralan, let it go. Sabi mo sa katabi mo yan, let it go. Mas malakas po, let it go. Woo! Alisin mo yan, tapon mo yan. Sapagkat pinapalaya po tayo ng ating Panginoon. Letter C. This is a new day. Sabi mo sa katabi mo, bagong araw ngayon. Yung kahapon na Sabado, matraffic. Wala na yun, tapos na. Yung nagdaan, Lunes hanggang Biyernes, ano man nangyari sa trabaho mo, sa kapitbahay mo, sa ginagawa mo sa bahay, tapos na yun. Sabi ng ating pinag-aaralan ngayon, ito ay bagong araw. Huwag kang maapektuhan sa nangyari kahapon. Amen? Pag ikaw ay nagbibihis at tipong pinakamagandang damit mo at habang naglalakad, may sumigaw, Badoy! Ganda-ganda ng damit mo, ganda-ganda ng forma mo, akala mo, habang sa naglalakad, sinigawan ka ng badoy, na-discourage ka tuloy, takbo ka agad ng bahay. Sabi nila, Tay, Nay, baduy daw ako. Pero anong sabi ngayon? This is a new day. May pag-asa po ba tayo? Amen. It is not the end. Hindi pa tapos. Ang madalas sabihin ni Pastor Legasca, ano? The best is yet to come. May parating at parating na paganda ng paganda. Kaya doon sa mga single dito, may paparating. Hallelujah. Magmula Heaven's Gate, mabubuhay yan. But God is good. Now, letter D. Ito po gusto kong itiin. I'm a victor, not a victim. Ako'y panalo, hindi ako biktima. Maraming tao ngayon, feeling nila biktima sila, niloko sila, sinaktan sila. Ang sinasabi ng ating pinag-aralan, ako'y panalo, hindi ako biktima. Siguro naloko ka na noon. Siguro nadaya ka na noon. Pero ngayon, hallelujah, it's a new day and I'm a victor. Hindi ako biktima. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako biktima. May gagawin at may gagawin pa ang Panginoon sa aking buhay. Amen? Now, if you remember, sino po nagbabasa dito ng Bible? Sino unang tao sa mundo? Si Adam. Sino ang ka-love life niya? Si Eva. Ilan po naging anak niya? Dalawa, si Abel at si Cain. Now, alam po ba niyo yung dalawang anak na yon nag-away pa, nagpatayan? Bilang magulang, masaya kaya yun? Ikaw na ng tao sa mundo. Minsan
isa ka ng mga anak ng dalawa, magpapatayan pa. Sisigaw ka siguro, Lord, ano na? Lord, bakit ganito? Pinalayas mo na kami sa Garden of Eden. Wala na nga kami, puro ka nga kami trabaho. Ito pa, mga anak ko, magpapatayan. Siguro you must have a bad report in your life, in your family, in your dreams, yung mga pangarap mo, mga desire mo, para puro negative. But God knows kung paano niya aayusin ang lahat. Sabi mo sa kanyang katabi, may gagawin ng Diyos. Aayusin niya ng Panginoon. Amen? Dahil ang ating Panginoon ay hindi bingi, hindi siya patay. He knows where you are hurting. Alam ng Diyos kung saan ka nasasaktan. Alam ng Diyos siguro kung hindi ka nakakatulog dahil may iniisip ang mga problema. Pero ang sabi ng Diyos, anak, magtiwala ka lamang at yan seed, yung buto na yan, na itinanim ko sa iyo, balang araw mabubuhay at mamubunga yan. Dahil hindi pa siya tapos sa atin. Amen? Now, number 3. What happened in your past is not really important in what is in your future. Kung nung elementary, high school, hanggang college, binubuli ka, di yun importante. Kung noon nag-aaral ka, sabi sa iyo, BO ka. Kung noon, kahit kamag-anak mo, sasabihan ka, oy, walang mangyayari sa buhay mo, mamatay ka, tirik ang mata. Ano man ang past mo, iba ang future mo. Hello? Can we give a clap offering po sa Panginoon? Amen. Ano man yung mga nangyayari sa iyo, ano man yung mga sinabi sa iyo, mahirap ang lolo't lola mo, mahirap magulang mo, mahirap ka hanggang apo mo, hanggang anak mo, magiging mahirap, no? It will stop there. Kasi, I have a bright future, sabi ng Panginoon ko. Amen? Do you believe that? Remember Caleb and Joshua? Inutusan ng 12 spy na puntahan ng lupang pangako. Naalala po ba niyo dun sa mga nagbabasa ng Bible? Sabi nung 10, sabi nung leader, ano nakita nyo? Sabi nung 10, marami. Ang lalaki ng tao doon, na higante, para lamang tayo mga tipaklong. Ano sabi naman ni Caleb at ni Joshua? Uy, hinog na nung lupang pangako. Ang ganda-ganda nung, ang daming prutas, ang ganda-ganda ng lupain, ang ganda-ganda ng tubig. Sabi nila, Joshua at Caleb, sasakupin natin yung lupang pangako. Kasi po nung lupang pangako may tao. At sabi nung 10, mga higante ang tao. Mga kasasarap sentro sa basketball. Para next year, manalo naman tayo sa basketball. Ang kalaki. Di ba? Now, si Joshua at si Caleb, may good news ba? Alam po ba nyo, sa mundong ito, maraming bibig na nega. Sasabihin sa'yo, oy, hindi mo yan kaya. Oy, walang mangyayari sa buhay mo. Di ba ang dami? Subukan po nyo maging barkada ang nega person, yung puro negative. Maya-maya, negative ka na rin. Tingnan mo yung katabi mo, negative ba yan? O mukhang negative. God is say, may pag-asa ang buhay dahil kanino? Dahil kay Lord. Do you believe that? Amen. Ang number 4, stay in a healthy environment. Ang napakahalaga po pala kung saan ka lumalaki. Ang bahay ay ang unang school ng bawat isa. Siguro ang pinakaunang teacher mo ay nanay mo. Siguro. At sabi dito, we should stay in a healthy environment. Kung ikay may pamilya, sino po ba ang kailangan magpalakasan? Kayo po. Hindi ka papalakasin ng kapitbahay mo. Hello, nakukuha po ba niyo ako dito? Kaya sabi dito, kung ikay mabubuhay,
maghanap ka ng isang environment na magiging healthy ka. Wala na akong kausap. Now, under it, letter A, reaching your full potential. Amen. Alam po ba nyo na magaling ka? Sabi mo nga sa katabi mo, magaling ka. Amen. Kahit nung nag-aaral ka hanggang ngayon, siguro wala pa nagsabing teacher na yan. Sabi mo ulit, magaling ka. Amen? Parang di ba sa inyo, hindi talaga ako magaling eh. Sabi dito, reaching your full potential. Alam po ba nyo, may katabi ka ngayon. May kaya kang gawin na hindi kaya gawin ng katabi mo. Amen. Ikaw nakikinig, siya tulog, hindi mo kaya yun. Amen? Iba yun. Ibang full potential yun. You're reaching your full potential. Now, sinasabi ko dito na kailangan po malaman natin kung ano ba ang regalo ng Diyos sa atin. Amen? Kung iba'y ang galing sa Bible, eh magaling ka naman sa kuryente. Kaya, kailangan kita dito sa church. Lahat ng silya, gagawin natin electric chair. Para pag mayroon dyan natutulog, ganun na. Gising. So, we need the full potential. At sinasabi po minsan sa school, sasabihin hanggang ano ka lang, average. Sino po dito nasabihan na pang-average ka lang? Wala ako. Di ba? Hanggang dyan ka lang. Yung mga matatalino dito sa harapan, dahil ikay mahina, doon ka sa dulo ng classroom. Di ba? So, but God is saying, you reach out your full potential. Now, letter B. Have a healthy and positive faith in your environment. Kung nasan ka, be healthy and positive. At higit sa lahat, yung pananampalataya mo sa Panginoon, kailangang mag-grow. You always declare, I'm a child of the Most High God, at mayroong planong Diyos, may future ako sa buhay na ito, lahat ng desire ko, lahat ng plano ko, sa tulong ng Diyos, mangyayari. Alright? Most of the Filipino, sabi nga ng Cebu Pacific, lahat halos ng Pilipino ay nangangarap sumakay ng eroplano. Kaya ang ginagawa ng Cebu Pacific, pinapababa niya talaga ng presyo nila para lahat ng pangarap ng Pilipino ay makasakay ng eroplano. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kung hindi ka pa nakakasakay ng eroplano, maraming walis ting-ting sa likodan. Amen? So, yun ang desire. So, I don't know who's the owner of Cebu Pacific. Yun ang desire niya, sabi niya. Sabi niya, gusto ko lahat ng Pilipino maka-experience sumakay ng eroplano. At sabi ng statistic, mas safe pa pong sumakay ng eroplano kaysa sa jeep. Alam ba niya? Bihira lang magbanggaan ng eroplano. Pero ang jeep, lagi. Ba't ka sakay ng jeep? Ganun ang, ano nila. Pero sabi po dito, healthy and positive faith. Now, letter C. Get ready for the new things God wants you to do with your life. Handa daw po natin ng mga bagong bagay na may gagawin at may gagawin ng Diyos sa atin. Again, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ano man edad mo, ano man ang nagawa mo na, meron pa rin gagawin ng Diyos. Hindi pa siya tapos. Kung tapos na siya, it's papay time. Pero habang humihinga pa tayo, habang kaya pa, hindi pa tapos ang Diyos. He will still have a new beginning in our life. Isipin po niyo nung buto, yung seed, na itinanim ng Diyos sa atin individual yan. Kung ikay magiging matapat lang po sa Diyos, mabubuhay yan.
And one day, makikita mo ang bunga na plano ng Diyos sa buhay. Kaya po lahat ito tayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, glory to God. Amen. Habang nakapikit po tayo at I think again going sa sinner's prayer. If anyone would like to accept Jesus Christ as their own personal Savior, gusto po nyo ng buhay na walang hanggan. Again, lumapit po tayo sa Diyos sa panalangin, sa sinner's prayer. At iniimbitahan ko po ang gustong lumapit sa Panginoon sa panalangin. Sumunod lamang po kayo. Panginoon, ako po'y lumalapit, isang makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa aking kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo at isulat ang aking pangalan sa libro ng buhay. Amen. Now right now, let's go to our topic. God wants you to open the second door of your life. Siguro nung unang door, very painful sa'yo. Lahat na ginawa mo pero wala pa rin nangyari. Huwag po tayong manatili huminto. Buksan natin ng pangalawang pintuan. Alam po nyo, kung may magsasara ng pintuan, ng opportunity sa inyo, kahit isara lahat ng pintuan, magbubukas naman ang Diyos ng bintana. Wow. Dahil you are very, very special sa Kanya. Huwag kang panghinaan ng loob. Walang salitang ayawan sa Diyos. Sinasabi niya ngayon sa atin, anak, maging malakas ka dahil ako ang iyong Panginoon. God is saying, if you need the touch of God, I'll be calling an altar call this morning. If you need the touch of God, ang hipo ng Panginoon, whatever is that, alam mong nandyan sa looban mo. Come here in front. We would like to pray for you. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, kahit baguhan ka o matagal ka na. If you need prayer, come here. Kung kailangan mo ng panalangin, sige, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Bukas ang altar para sa iyo. I know, may tao pa dyan na kinakausap ang Diyos. Oras mo ito, lumapit, huwag kang mahiya. Lumapit ka dito sa altar. Lumapit ka sa altar. Kung meron kang kabigatan dyan, na alam mong may gagawin ng Diyos, come here. Dahil may gagawin po ang Panginoon. Sige po, habang bukas pa po, huwag kang mahiya. Come here. Come to the altar. Sige po, tapit po tayo dito. Nandito ang Panginoon. Come with your faith sa Kanya. Hindi mo siya ikakahiya dahil alam mo ang nilalapitan mo ay may magagawa ngayong umaga. Hallelujah. The altar is open. Amen. I also request the workers of the church to please come. Hawakan po natin sila sa likuran. Come on. Come here. Let's lay hands sa mga tao nandito. All the workers of the church, please help me. Come here. Sa lahat po ng lumapit, hinihiling ko pong itaas po niyo yung dalawang kamay. Come on. Release that. Hallelujah. Hallelujah. Oh.
past life ay past na yon. Anumang sakit, yung mga nagdaang mga panahon na yon, yun ay past, nakataan. And right now, Lord, as these people ay nakataas ang dalawang kamay, simbolo ng pagsuko nila sa iyo, simbolo na hindi nila kaya ang buhay malibang tulungan mo sila, Panginoon. Lord, those curses, Lord, sakit, financial crisis, poverty, kahirapan, emotional problem, relationship problem, those curses, I rebuke it in the name of Jesus. At pinapakawalan namin ang kasagutan ng Panginoon. Amen. Receive that, kapatid. You receive that. Ano ba yan? Receive that from the Lord this morning. Dahil may plano ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Siguro kaya kaming patidin ng kaaway. Siguro kaya kaming pabagsakin ng kaaway. Pero hindi kami talunan. Kami muling babangon at sasabihin, hawak ng Diyos ang aming future. Sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming mga ambisyon sa buhay, hawak ng aming Panginoon. The best is yet to come. Wow. Through our mind, habang nakapikit po ang bawat isa, let's have a vision na binubuksan natin ang pangalawang pintuan ng Diyos. At pagbukas natin sa pangalawang pintuan ng Diyos, makikita natin ang totoong tagumpay. Lord, that's it. Yung buto na yun, na itinanim mo sa bawat isa sa amin. Naway lumaki yun at makita mo ang bunga sa aming buhay. May kasama po itong pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Kaibigan, kapatid, baliwala ang lapit kung ayaw mong magbago. Baliwala ang lapit kung ayaw mong sumunod sa Diyos. Manalig ka. May mangyayari. May parating. May gagawin ng Diyos. Hallelujah! May gagawin ang ating Panginoon. Dahil napakabuti ng Diyos. Come on! Yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Come on! Yung palakpak ng tagumpay. Palakpak na may mangyayari. Hallelujah! Thank you, Jesus, for these people. Salamat, Panginoon. Hallelujah. God bless you po. Makakaupo na po kayo. Amen. Wow! Malapit po tayo sa Diyos na may magagawa. Amen? Do you believe that? Sa iba siguro tao, walang magagawa. Pero ang Diyos na ating nilalapitan ay may magagawa. Let's prepare our hearts as we give. At Sister Binay will challenge us as we give unto the Lord. Amen. Praise the Lord. Alam ko po na ang bawat isa ay punong-puno ng pagpapala ng Panginoon. Amen. At pinalaya na tayo ng Panginoon sa anumang bagay na gumagapos sa ating mga spiritual na buhay. Bubuksan ko po at babasahin ang sulat sa 2 Korinto 9:6 hanggang 8. Sabi po dito, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Dito po sa talatang
tingnan po natin mabuti at isipin po natin. Sapagkat magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Di ba po sabi dito? Maggagawa ng Diyos ang anumang pangangailangan natin na isupply ng Panginoon. Kaya po ngayon, hawakan po natin ang ating mga ikapo, ang ating mga kaloob, ang ating mga pledges, at ito po ipapanalangin natin sa Panginoon sapagkat ito po yung susi ng pagpapala para sa atin. Yung sabi nga ni Pastor, yung pagsunod, kailangan natin. Kaya po hawakan po natin ang ating mga kaloob, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, napakabuti mo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagpapala ng iyong mga salita ngayong umaga, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na handang-handa kami, Panginoon, na tanggapin ang mga bagay na nais mong ipagkaloob sa amin, Panginoon. Lord, narito kami, handang sumunod, Panginoon, handang magbigay para sa iyong gawain, Panginoon. At alam namin, Lord Diyos, na ang pag-utos mo, Panginoon, na ibigay namin ang aming mga ikapo, ang aming mga offering, Panginoon, ay may kalakip na pangako mo, Panginoon. Sapagkat sabi mo nga po, Panginoon, maggagawa mo pagsaganain kami upang may maggamit kami sa pagkakawang gawa, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na bukas ang kamay, nagkakaloob, Panginoon. Ikaw po ang nakababatid, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na mag-supply sa kanilang mga pangangailangan, O Lord. Lord, maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon. Sinusubok mo kami, Panginoon, ngunit narito kami, Panginoon, handa kaming sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na magpakabigay kami sa iyong gawain, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ay galing sa iyo at walang galing sa aming mga lakas, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo po ang kaloob, magamit lamang ito sa ikalalaganap ng iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Okay, let's come before sa ating mga announcement. Do you have some announcement? Sa mga UFW po, kung gusto niyo po sumakay ng aeroplano, mga sa Tuang Airline, April 14 to 17 po, ang convention po ay sa Bacolod. So, i-decide po natin sa ating puso at manampalataya tayo na nothing is impossible. Amen? Amen. At mamaya po ay UFW Fellowship, 2 o'clock. Magkita po tayo po ay meron meeting fellowship sa McDonald's sa Hong Kong. Hindi po doon po sa Ayala Feliz. Kasi ako po personally, di ba po ako nakakagala doon. So, mga nanay, tayo po ay magkumain at medyo mag-relax-relax. Pagkatapos po ng aming pong OSL, tumakak po, magkita po tayo dito kung kayo po ay sasama. Salamat po. Okay, some more announcements. Sa youth. Good morning po sa lahat. Sa darating pong sa mga youth po, sa darating pong June 30, mayroon pong mga ganap na joint fellowship po ng Purple Division. Ayun po, sa inawag po ng ganap. Ibibigay po kami mga sa mga teens and youth po, na ganyan po. Ayan po. We are inviting po sa mga teens and youth na sana po makapunta po kami. June 30, no, 2 p.m. po. Sa dito po mga ganap. Sa live. Thank you po. So, Phil, Chloe? Good morning po sa bawat isa. Inaanyayahan ko lang po everyone, kahit youth, UFF, UFW teens,
worship the Lord, you are invited po sa creative ministry po. So, kung gusto niyo po ng kumanta, sumayaw, tumugtog ng instruments, or kung marunong din po kayo sa computers, mag-edit ng videos, gumawa ng graphics, videography, camera, photography, you are all invited po. And kung kahit hindi po tayo marunong or beginner lang po, invited po kayo na mag-join sa creative ministry po. And if you have the desire to learn, pwede po namin kayong turuan. So, lapit lang po kayo sa amin, to any one of us, kung gusto niyo po mag-join. So, no age limit. Lahat po is invited. So, gamitin po natin yung talents po natin para kay Lord. Amen. Doon po sa likuran natin, para sa bata, meron na rin po silang air condition doon. Thank God for the sponsor. At ang plano natin dito rin ay ma-equal yung maliliit. Masyado, inahawakan ni Ian. Ay lalagyan rin po natin ng aircon dito para hindi lang tayo ang naka-eto. Para nung pag-uwian na tayo, nung mga ibang department, nasa likuran na. Para hindi maingay. Amen, di ba? Pagka kanya-kanyang meeting, talagang hindi magkatitigan. Kanya-kanyang kwentuhan. And we thank God for His goodness and faithfulness. Amen? Yung seed, again, yung seed na ibinigay ng Diyos, yung buto na yun, yun ay tutubo, lalaki, at mabubunga. Amen? Hintayin mo ng bunga, makikita mo ang kadakilaan lalo na pa. Let's all stand. Amen. At sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa oras mo. Amen. Again, let's ask the young people, the teens, the young pro, please come here in front. We would like to pray for you. Sige po, teens, young people, young professional, nag-aaral, nagtatrabaho, please come here. We would like to bless you. Please cross the aisles. Punin natin ang gitna. We ask Pastor Legasca to pray for them and close us in the word of prayer. Lahat ng kabataan. Let's extend our hands po. Ganun natin, extend our hands toward them. Malaking po tayo. Panginoon, narito po ang kabataan at professional na tunay na gawin mo sila. Tulungan mo siya sa kanilang trabaho. At husayin mo sila sapagkat magmungkag ang husay ay ginagamit mo. Kaya gamitin mo po sila sa lahat ng larangan, sa lahat ng gawain mo. At tunay na siya ay gamitin mo sa kanilang best. At tunay na siya ay gagamitin mo. Sa pangalan mo ito. And we pray, Lord, that as we dismiss this prayer, that you will guide each one of us. Guide us to them. In Jesus' name. Amen. Po, palakpakan natin ang Panginoon. God bless you po. Tayo po'y magkamayan sa bawat isa. Ikot po tayo.